Ying-Ying, yung bahay na inupahan mo, kumusta naman? Yung bahay ko, napakaganda, sobrang init, at may malaking balkonahe pa. Lolo at lola, huwag kayong mag-alala sa akin. Mabuti naman. Maliligo na ako. Sa susunod na tawagan na lang kita. Nanay, ang tanga ko ba talaga? Hirap na hirap akong mag-aral at magtrabaho. Nakaipon ng 10,000 piso, pero naubos lahat dahil sa peking ahente. Sir, pasensya na po. Nakalimutan ko po kayong bigyan ng card. Meron naman siyang pera. Pero ginawa niyang ganito ang sarili. Ang tigas ng ulo. Pwede mong gamitin ang kwarto sa tabi. Kapag may nahanap ka ng bahay, lumipat ka agad. Salamat po, sir. Kapag nagtrabaho na ako at may sweldo, ay lilipat na ako. Ito ang bahay niya. Naku, malalate na ako. Pasensya na. Susunod, pakiusap kay Fuzong na magbigay ng orientation sa mga bago. Uy, alam mo ba? Si Fuzong, noong kabataan niya ay nag-aral sa Amerika. Pagbalik niya, itinatag niya ang ating Huanyu Technology. Sa loob lamang ng 2 taon, ay naging nangunguna sa industriya. At ang mas mahalaga, siya ay sobrang guwapo, katulad ni Takeshi Kaneshiro. At para sa kanyang unang pag-ibig, nanatili siyang single. Talaga namang CEO sa mga CEO. Maligayang pagdating, Fuzong. Siya iyon. Siya iyon. Ang pogi talaga. Pogi at may kakayahan. Kung makakahanap ako ng asawang ganito, sana. Magandang araw sa lahat. Ako ang presidente ng Huanyu Group. Fu Chengyan. Ngayon, ako ang magbibigay ng orientation sa inyo. Maaari niyong buksan muna ang dokumento para sa onboarding at tingnan. Yung intern na iyon, masigasig kang nagbabasa, tumayo ka, at sagutin ang tanong. Siya iyon. Ito ay sadyang paglapit sa akin. Mukhang, ang kagabi, ay isang plano ng pagpapanggap. Paano muling huhubog ng AI ang pagbuo ng mga makabagong gamot at ang ekosistema ng matalinong pangangalagang pangkalusugan at ano ang mga pangunahing hamon na kinakaharap nito. Ang intern ay kailangan sumagot ng napaka-profesional na tanong. Ito ba ay sinasadyang pahirapan siya? Tingnan mo siya. Ang suot niya parang magtatanim ng palay. Sa isang nangungunang kumpanya tulad natin, paano siya natanggap? Nakakasira ito sa imahe ng kumpanya. Mukhang itong probinsyana ay sumalungat kay President Fu.
Sa unang araw pa lang ay aalis na. Pabilisin ng AI ang pananaliksik sa mga inobasyon, matalinong pangangalaga at pagbaba ng resources, at aplikasyon ng ekolohiya at teknolohiya, at iba pa sa mga aspetong ito. Malinaw, ang pananaliksik ng AI sa larangan ng medisina ay mula sa isang kasangkapan, naging isang tagapag-ayos ng ekosistema. Ngunit ang pagpapatupad nito sa malawakang paraan ay nangangailangan pa rin ng patuloy na pagsira sa teknolohiya, mga hangganan sa patakaran, at etika. Magaling. Pumunta ka sa aking opisina. Pagkatapos, Sa unang araw pa lang ay nagpasikat na. Tiyak na pagsasabihan kita. Ang galing mo talaga. Mukhang importante ka sa presidente. May relasyon ba kayo? Hindi ko masasabing nagkama kami. At nagsama pa. Wala. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa presidente? Tama naman. umalis ka muna. President Fu, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Nabasa mo na ba ang kasunduan sa pagsasama? Hindi pa. Nagdagdag ako ng ilang kondisyon. Tingnan mo. Partido A, Fu Chengyan. Partido B, Su Ying. Partido A ay maaaring makipagtalik sa Partido B nang walang limitasyon sa bilang. Isang beses ay 400,000. Mr. Fu, pansamantala lang akong nakatira sa inyong bahay. Kung ayaw ninyo akong manatili sa inyong bahay, maaari ninyo akong paalisin anumang oras. Huwag po ninyong gamitin ang ganitong paraan para hiyain ako. Pinaghirapan mong mapalapit sa akin. Hindi ba? Para lang maakit ang atensyon ko? Nagtagumpay ka. Pera, maaari kang bigyan. Mr. Fu, nagkakamali po kayo. Kung gusto ninyong sumuko ako dahil sa hirap, maaari akong umalis anumang oras. Ako. Ganito mo lang ako itinulak palayo. Ano, Lolo? Umuwi na kayo mula sa ospital? Lola? Ying-Ying? Lola, bakit kayo umuwi sa baryo mula sa ospital? Ying-Ying saan mo nakuha ang pera para gamutin si Lola? Si Lola ay may isang paa na nakapasok na sa kabaong. Huwag kang magsakripisyo para sa akin. At gumawa ng mali. Lola, huwag po kayong mag-alala. Ang pera ay ibinigay sa akin ng aking guro sa pamamagitan ng iba. Huwag kayong mag-alala. Bumalik tayo sa ospital. Ang iyong guro. Siya, hindi ba siya 15 taon na ang nakalipas ay nawala na? Kung tutuusin, ang aking guro at ang aking ina ay may malalim na relasyon. Bago pumanaw ang aking ina, ipinagkatiwala na niya ako sa aking guro. Kung hindi tinuruan ako ng aking guro ng kakayahan, ang aking antas ng edukasyon, hindi ako matatanggap ng Huanyu na malaking kumpanya. Ying-Ying kapag kumita ka na ng pera, dapat mong ibalik sa iyong guro. Huwag kang mag-alala sa bahay. Sinabi ng doktor na ang sakit ni Lola ay matagumpay ang operasyon at maganda ang paggaling. Uminom ng gamot sa bahay at magpa-check up regular ay sapat na. Bakit mo dinala ang maleta sa bahay? Hindi mo ba sinabi na umuupa ka ng bahay malapit sa kumpanya? Dahil sa nangyari sa presidente, at hindi ako naintindihan, hindi ako komportabling manatili. Gusto ko sanang umuwi at tumira dito, para mas madaling alagaan kayo. Mabuti. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sana maging maayos ang lahat. Su Ying. Kaya pala kailangan niya ng pera. Dahil dito,
Suying, probinsyana ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa sahig ng kumpanya. Ano ba yang ginawa mo? Probinsyana, ang dumi talaga. Baka may sakit siya. Tingnan mo ang sahig na to. Ang dumi talaga. Palagi kang late at nagkakalat sa opisina. Lumuhod ka at punasan yan. Ayaw mong punasan? E di mag-resign ka na lang. Suying, walang masama kung luluhod ka sandali. Kailangan ng pera para sa paggaling ng lola. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mang-api ng intern? Director Fu, ginawa ng intern na ito na madumi ang sahig. Pinapupunas ko lang sa kanya ang sahig. Suspindihin ko siya ng 3 araw na walang sweldo. Paumanhin, Director Fu. Saan ka nagpunta kagabi? Umuwi sa probinsya. Dito ka na tumira. Ayaw kong ang intern ko ay maapektuhan ang trabaho dahil malayo ang tirahan. Huwag kang mag-alala. Kung hindi namin pinirmahan ang kasunduan, hindi ito valid. At saka, hindi ako palagi doon sa bahay. Kung nakatira ka sa probinsya, madaling malate, bawas sa sahod. Talagang kawalan. Makatitiyak kayo? Siguradong maglilinis ako araw-araw? Pero Director Fu, pwede ba akong humingi ng pabor? Sabihin mo. Pwede bang hindi malaman ng mga katrabaho ko na magkasama tayong nakatira? Natatakot akong mapag-usapan. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Medyo espesyal siya. Uy, Aying, kami ng mga intern ay nagplano na lumabas mamaya. Sasama ka ba? Hindi na lang ako sasama. Malamang mahal ang team building. Huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ay may pera para sa team building. Sayang kung hindi gagamitin. Sige, sasama ako. See ya. Aying, bakit ang daming nagme-message sa phone mo? Wala lang. Yung kasama ko sa bahay. Bumunot ng isa. Yung... Katotohanan o hamon? Hamon. Sa susunod na lalaking papasok sa kwarto humingi ng sinturon. Ang exciting naman. Ang exciting talaga nito. Aying, good luck. Wow! Ginoo, pwede mo bang ibigay sa akin ang iyong sinturon? Sigurado ka? Tama na. Hindi na ako maglalaro. Sumusuko na ako. Bata bawas sa pag-inom. Presidente, bakit ka nandito? Yung bata sa bahay, hindi umuwi ng gabi. Tumakas para maglaro. Naghahanap ako ng tao. Nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Presidente, dahil nahanap mo na, baka gusto mo munang umuwi. Kung hindi, dito ka. Nakakabahala kami. Si Suying ay kinakabahan. Hindi kami kinakabahan. Fuzong Tara, lahat tayo maglaro. Siya. Hindi pwede. Si Suying ay lasing na.
Kailangan ko siyang ihatid pa uwi. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Parang may kasama siya. Roommate. Tawagan na lang natin ang roommate niya. Yung masungit na roommate. Ito na yata yung roommate niya. Ang sungit ng mukha niya, 'di ba? Kailangan po bang sunduin kayo ng presidente? Hindi na po. Magandang araw po. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Nakagulat ako. Akala ko yung masungit na kasama ay ang presidente. Lasing siya. Ihahatid ko siya pa uwi. May address ka ba ng bahay niya? Sa form ng impormasyon ng empleyado, may address ng bahay niya. Sige, maraming salamat po. Bakit ako nasa kama ng presidente? Fu Chengyan. Ako, tayo. Ang hirap mo talaga. Inabala mo ako buong gabi. Nakatingin ako sa buwan sa itaas. Ilang pangarap ang malayang lumilipad. Papa, Ako si Fu Chengyan. si Fu Chengyan ay masamang tao. Hindi ko tututol na ipakita sa iyo kung ano ang masama. Aray, Saklolo, sobrang nakakahiya kahapon. Fu Chengyan, ikaw ang nagpaligo sa akin kagabi. sumuka ka kung saan-saan. Paano mo? Natulog na tayo at natatakot ka pa? Anong problema? Malamang dahil sa pag-inom kagabi, nagka-gastroenteritis ako. Bibigyan kita ng kalahating araw na leave para magpatingin sa doktor. May pulong pa ako mamaya. Nagbook na ako ng kotse para sa iyo. Hindi ito gastroenteritis. Morning sickness ito. Hindi ka pa kasal, di ba? Gusto mo ba ang batang ito? Kung hindi, magpa-opera ka na agad. Tatanggapin ba niya ang batang ito? Narinig niyo ba? Ang unang pag-ibig ni Fu, bumalik na sa bansa. Iyong. Ang dalagang si Lin Yuro mula sa pamilyang Lin. Talaga silang bagay. Sabi nila, pagbalik niya, nag-engage na sila. Mag-engage na siya sa iba. Hayaan na lang bang ipanganak ang batang ito at walang tatay? Pero ito ay isa ring buhay na nilalang. Oy, Ying ikaw at ang lolo mo, pumunta kami sa syudad para magpa-check up. Masyadong mahal ang hotel. Sa gabi, pupunta kami sa iyo para tumuloy, ha? sige. Hindi pwede. Hindi dapat nila malaman. Nakatira ako kasama si Fu Chengyan. Gusto ng lolo at lola ko na pansamantalang tumira. Ayokong malaman nila na nakatira ako kasama ang isang lalaki. Pwede bang humingi ng pabor? Huwag ka munang umuwi nitong mga susunod na araw. Si, Tapos na ang trabaho. Hay, sabay tayong kumain? Hindi na. Uuwi muna ako. May kaunti pang gagawin. Ang laki ng bahay na ito. Tiyak na mahal ang upa. Nagkamali ang landlord sa presyo. Swerte ko lang. Ying hindi ka naman gaya sa short drama na may bumubuhay sa iyo. Kahit mahirap ang pamilya natin, dapat may dignidad tayo. Lolo, paano naman mangyayari iyon? Hindi naman ako maganda. Paano ako magkakaroon ng sugar daddy? Ikaw, mag-isa kang nagtatrabaho at abala. Walang oras para sa gawaing bahay. Ngayong nandito na si Lola, tutulong akong maglinis. Tingnan mo ang bahay, ang gulo. Hindi na, Lola. Ito ay isang damit panlalaki. Ang laki.
Tiyak na hindi sukat mo. Nakikisama ka na sa isang lalaki? Lola, ito ay maluwag, estilo ng nobyo. Ngayon uso ito sa syudad. Ano ito? Pang-ahit, di ba? Paano nagkaroon ka nito? Lolo, ito ay mula sa dating tenant. Naiwan ng hindi sinasadya. Hindi ko itinapon. Natatakot akong babalikan. Buntis ka? Lola, noong panahon na iyon, malubha ang sakit mo. Wala talaga akong magawa. Kung mawala man ako, okay lang. Pero bata ka pa, hindi mo dapat sirain ang sarili mo. Ang batang ito ay sa lalaking nagbigay sa iyo ng pera. At nagsinungaling ka pa sa akin na ibinigay sa'yo ng guro mo. Hindi dapat itong bata. Pero siya ay isa ring maliit na buhay. Noong una, ang nanay mo ay naniwala sa sinabi ng lalaki. Piniling maging solong ina at isilang ka. Sa huli, namatay siya sa sakit. Iniwan ka mag-isa. Hindi ka pa nagtatapos ng pag-aaral. Paano mo siya bubuhayin? Kung isilang mo siya, hindi ba't susunod siya sa'yo at magtitiis kayo ng sama-sama? Ying-Ying, makinig ka. Hindi nakakatakot ang magkamali tayo. Kailangan nating itama ito agad. Sasamahan ka namin ni Lolo at Lola sa ospital. Hindi dapat itong bata. Okay lang ba? Fuzong, ito ang proyekto. Ang pangunahing pagtatalaga ng tauhan. Ilipat si Suying upang tumulong. Pagkatapos, sa pangalan ng bonus ng proyekto, bigyan siya ng 100,000. Pero, si Suying ay nag-sick leave ng 3 araw. 3 araw? Malubha ba ang sakit? Ischedule muli ang lahat ng pulong ngayong hapon. Iyan ba iyong tawag mula sa lalaking iyon? Lola, payagan mo akong tawagan siya. Hindi pa niya alam na buntis ako. Paano kung gusto niya ang batang ito? Sigurado ka bang ayaw mo ng batang ito? Sigurado. Mahina ang katawan niya. Kung malaglag ang batang ito, baka mahirapan na siyang magbuntis muli. Sige, ganito na lang. Tawagan mo siya. Kung ayaw niya ang batang ito, ngayon na dapat ayaw. Suying, ako. Anak, yung mga ipinakilala ko sa'yo dati, hindi mo nagustuhan. May bago akong mga ipapakilala sa'yo. Hindi na. May anak na ako. Magiging lola ka na. Pumunta ka sa Renji Hospital. Anak ng tokwa, hindi man lang sinagot ang tawag mo. Alam ko na, yung lalaking iyon ay hindi talaga mabuti. Maghanda na kayo. Operasyon sa 10 minuto. Oo, sige, okay. Baka kausap niya ang kanyang unang pag-ibig na umuwi mula sa ibang bansa, sa telepono. Bakit naman ako mahalaga sa kanya? Room 1201, Pasyenteng Suying, pumasok sa operating room. Lola, baka bukas na lang gawin? Ying-Ying. Kung magdadalawang isip ka,
masasaktan ka lang. Tigil. Tigil. Ano bang nangyayari sa inyo? Gusto niyo pa bang operahan? Hindi. Kailangan gawin ngayon. Kapag lumaki na ang bata, masasaktan siya. Ikaw, gusto mo ba talaga ang batang ito? Gusto ko. Ay, paano mo siya aalagaan? Gusto mo ba siyang maging walang asawa? Maging sulong ina? Sinong nagsabing walang karapatan? Suying, magpakasal na tayo ngayon din. Talaga? Pakakasalan mo ako? Dala ko ang dokumento ng pamilya. Naku, nagmamadali akong lumabas. Puro bolero lang. Akala mo ba kami ay gaya ni Ying Ying? Madaling lokohin? Ying Ying, hindi namin siya pinaniniwalaan. Ying Ying, isipin mo kung paano pinahirapan ng tatay mo ang nanay mo. Pinahirapan siya ng sobra. Siya lang ang nagpalaki sa iyo. Ang hirap ng ginawa niya. Hindi man lang niya nakita ang graduation mo. Pumanaw na siya. Huwag mong gayahin siya. Maging solong ina. Lola, huwag kang umiyak. Kung gusto mo talaga ang batang ito, isisilang ko siya at ibibigay sa iyo. Ayaw niya sa bata at sa akin. Itong si Fu Chengyan. Hindi man lang niya dinala ang libro ng pamilya. Ako ang bahala. Ang bobo mo. Isisilang mo ang bata at ibibigay sa kanya. Paano ka makakapag-asawa niyan? Umalis na tayo. Sinong may lakas ng loob na operahan siya ngayon? Akala mo, ikaw ang CEO? Masyado kang nanonood ng maikling serye. Siya talaga. Ganyan ang mga lalaki, nanloloko ng babae. Ikaw, bakit ang dali mong lokohin? Siya talaga ang CEO ng Huanyu. Siya nga ang CEO ng Huanyu. Narito ang libro ng pamilya. Fu Chengyan, mabilis, pumunta kayo ng manugang ko para kumuha ng marriage certificate. Hindi makapaniwala. Kanina lang gusto ko pang ipa-abort ang anak. Ngayon, may marriage certificate na kami. Parang panaginip lang. Yenga, bakit hindi na lang kayo bumalik sa villa sa suburb? Sa inyo, walang mag-aalaga sa iyo. Hindi na ginang. Kung titira ako sa malaking villa, hindi ako sanay. Ang anak ko, ako na ang mag-aalaga. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Isasama mo ang manugang ko sa napakaliit na bahay. Alam mo namang maliit ito. Walang pwede mong tirahan. Hindi pwede. Gusto ko talagang alagaan si Ying ng personal. Yeng, ano ang gusto mong kainin mamayang gabi? Gusto ko kumain ng luosifen. Pwede ba? Pwede naman. Mabuti ang luosifen. Kung maasim lalaki, kung maanghang babae. Maasim at maanghang, ibig sabihin kambal na lalaki at babae. Ying, bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Ako na ang magluluto para sa iyo ng luosifen. Fu Chengyan, alagaan mong mabuti ang manugang ko sa kanyang pahinga. Nanay? Hindi ito ang kuwarto ko. Mula ngayon, ito na. Sa buong katawan ni Ying, lagyan mo ng pregnancy oil. Sa susunod, kung magkaroon siya ng stretch marks, ikaw ang pananagutan ko. Ano ang gagawin? Humiga ka. Ito, ayutos.
Matulog ka muna. Maliligo ako. Ako na ang maghanda ng tubig para maligo ka. Hindi na. Itong batang ito karaniwan, tila wala siyang interes sa sex. Hindi ko akalain na grabe pala siya. Ang dami-dami niyang nilagay. Nanay, pasensya na. Ako ang hindi sinasadyang nakatapon. Wala namang dapat ikahiya. Buti na lang naubos na ang oil. Ngayon, si Cheng Yan at ako, isasama ka namin para sunduin ang lolo't lola mo sa mall. Bibili tayo ng bago. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na manghihipo. Hindi iyon ang ibig sabihin ng staff. Ang mga nasa display ay mga regular na modelo lang. Hindi bagay sa aking manugang. Kunin na lahat. I pack na lahat. Cheng Yan, bakit ka nakatulala? I swipe mo ang card. Balay, sobra ka naman, Balay. Siya nga pala. At saka ang mga bagay para sa mga nakatatanda, hindi pa tapos. Ang mga ito ay ginawa ayon sa sukat ng balae. Sino nagsabi na kaming mga matatanda ay dapat laging madilim? Gusto rin naming maging maliwanag at maganda. Siyang nga pala. Narinig ko na gusto ninyo tumira sa probinsya. Nag-utos na ako ng tao na magtayo ng villa sa probinsya sa panahong ito. Dito muna kayo sa syudad at magpahinga. Ying-Ying, talagang nakahanap ka ng mabuting pamilya ng asawa. Simula ngayon, makakapag-enjoy ka na. Hindi na kailangan lumabas para magtrabaho. Hindi pwede iyon. Nag-i-intern ako ngayon. Ito ay magandang pagkakataon para matuto at magtrabaho. Hindi dapat sayangin. Mag-uutos ako. Bawasan ang iyong trabaho. Kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka. Ikaw naman, sa kumpanya. Ingatan mo ng mabuti si Ying-Ying para sa akin. Kung hindi siya masaya sa trabaho niya, ikaw ang sisisihin ko. Parang siya ang dating pag-ibig ni CEO Fu. Ang ganda niya, para siyang manika. Siya pala iyon. At sa litrato, eksaktong kapareho. Ayan, bumalik na ako. Kung may sipon ka, huwag pumasok. Ang concern ni CEO Fu sa kanya, bagay na bagay sila. May mahal siyang iba. Manganak ng anak. Hihiwalay ako sa kanya. Ang proyektong ito ay naging kasama ko si Cheng Yan sa Stanford noong panahon ng pag-aaral, nagmula sa isang assignment sa kurso. Kami ay patuloy na nagtrabaho para sa medikal na pagkakapantay-pantay. Sana ang bagong proyektong ito ay makakatulong talaga sa marami pang pamilyang may pinansiyal na problema. Naku, sila ba ang magkasintahang matatalino? Ang sweet naman, parang iikot ang ngipin ko. Ang galing niya. At ako ay parang pangit na pato. Itigil muna ang meeting. Naku! Kung masama pakiramdam mo, huwag pumasok sa opisina. Sinabi mo rin ba yon sa iyong unang pag-ibig? Parang hindi ka masaya. Mr. Fu, para sa iyo, hindi naman ako importante. Sa susunod, huwag mo nang gawin to. Ihinto ang meeting at palabasin ako. Natatakot akong magsalita ang iba. Okay lang ako. Babalik na ako sa trabaho. Oy, alam mo ba? Itong si Su Ying, ilang beses na siyang hinila ni Mr. Fu. Sa tingin mo, hindi ba siya yung tipo na nang aakit sa boss para umangat, isang mang-aakit? Pakiramdam ko, ganyan siya. Su Ying, hinila ka ni Cheng Yan papuntang opisina. Ano ang ginawa? Mr. Fu, may mga bagay tungkol sa trabaho na ipinagawa niya sa akin. Dahil pinapahalagahan ka ni Cheng Yan, sa pagkakataong ito, ang business summit na ating gagawin ay ipapagawa sa iyo ang pagpaplano. Okay po, salamat Director Lin. Tiyak na matatapos ko ang gawain. Director Lin, ito ang aking proposal. Gusto mong imbitahan si Jimeng para mag-perform sa pagbubukas. Ang plauta ni Jimeng ay sikat sa loob at labas. May tradisyonal at inobasyon, at sa tema ng summit natin, tradisyon at inobasyon, ay bagay na bagay, kaya gusto kong subukan. Si Jimeng ay nanirahan sa bundok ng 10 taon. Hindi na siya nagtanghal sa publiko. Ikaw, isang baguhang intern, sa iyo lang.
Makumbinsi mo si Jimeng. Sa akin at sasama ako sa kanya. Ano? Sino ba talaga itong si Suying? Mukhang pinapaboran siya ni President Fu. Kung ganito siya, hindi ba niya ilalantad ang relasyon natin? President Fu, tiyak na para sa kapakanan ng Huan Yu ito. Alam niyang hindi ko mahikayat si Mr. Meng. President Fu, ikaw ay talagang isang presidenteng personal na gumagawa ng lahat. Mukhang si Cheng Yan ay hindi masyadong gusto si Suying, di ba? Kaya, samantalahin ko itong pagkakataon para magpakita ng galing sa harap niya. Ayan, sasama ako sa iyo. Suying, mag-ingat ka. Ito ay lahat ng aking maingat na piniling mga regalo. Sino kayo? Magandang araw po. Ako ang direktor ng Huanyu Group. Ito ang aming presidente. Kami ay dumating para imbitahan si Mr. Meng para magtanghal. Sumunod po kayo sa akin. Magandang araw po, Mr. Meng. Ako ang marketing director ng Huanyu Group. Lin Yuro. Kamakailan, nag-organisa kami ng isang malaking business summit sa lungsod ng Hu. Gusto naming imbitahan kayo para magtanghal. Ito ang inihandang regalo para sa inyo. Mayroon ditong inukit na puting jade mula sa Hetian, isang seal na inukit mula sa Tianhuang, at mayroon ding 1,000 taong ginseng at lingsi. Umalis na kayo. Hindi ako pupunta. Ginoo, hindi ba ninyo natagpuan ang angkop na plota? Baka mahanap namin para sa inyo ang isang plota na magugustuhan ninyo. Oh! Kahit anong plota ay mahahanap namin. Kahit anong plauta ay mahahanap. Sa lakas ng tauhan at yaman ng Huanyu Group, tiyak na mahahanap ang plautang makakapagbigay kasiyahan sa inyo. Ang flautang makakapagbigay kasiyahan sa akin, hindi ko nga alam kung anong flauta. Ang una kong flauta ay ang Liujin Diangqui flauta. Noong 88 anyos ako, isang ermitanyo sa bundok ang gumawa para sa akin. May nakasabit na 9 na pilak na kampana. Kapag tinutugtog ko ang 100 birds paying homage to the phoenix, ang mga kampana ay nanginginig na nagbigay sa akin ng malakas na palakpakan. Naging sikat ako sa isang gabi. Sa 30 anyos, mas gusto ko ang Chenke Chiwen flauta, gawa sa 1,000 taong gulang na Chenke, na kahoy mula sa South China Sea. Sa kalagitnaan ng pagtugtog, ang tono ay nagiging malungkot, parang niebe at hangin na sumisira sa mga bulaklak. Ang mga nakakarinig ay hindi maiwasang malungkot at umiyak. Noong 45 anyos ako, isang eksperto ang nagbigay sa akin ng Yang Long flauta, gawa sa 1,000 taong gulang na jade mula sa hangganan. Ang buong katawan ay kumikinang, na parang liwanag ng buwan. Ang tunog ng yelo na pumutok ay laging lumalabas pagkatapos ng 3 paghinga sa U-mode. Eksaktong oras, parang beat ng langit at lupa. Ngayon, 60 na ako. Sa loob ng 10 taon, wala akong mahanap na flauta na kayang ipahayag ang aking damdamin. Kayo ng Huanyu Group, alam ba ninyo kung anong uri ng flauta ang gusto ko? Pasensya na. Wala na akong flautang magagamit. Umalis na kayo. Walang tao ang makakahanap ng flautang gusto ko. Paumanhin sa abala. Suying, bata ka pa. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Ngayon kailangan mong baguhin muli ang plano. Lahat tayo ay magbabayad dahil sa iyong kayabangan. Paumanhin, Direktor. Huh? May paraan na ako. Pwede bang humiram ng kutsilyo? Anong gagawin mo? Lumaki ako sa probinsya. Noong bata pa ako, madalas turuan ako ng aking guro na gumawa ng bamboo flute. Dahil maraming beses, natuto ako. May guro ka pa? Ay naku, nakasabi ako ng hindi dapat. Sabi ng guro, huwag sasabihin sa iba ang kanyang presensya. Mali ang narinig mo. Ang sinasabi ko ay ang aking tiyuhin. Baliw ka ba? Ang master ay may 1,000 taong shenki at 1,000 taong jade. Papatulan ba niya ang iyong mura at bamboo flute? Hayaan mo siya.
Ang lakas ng ulan. Walang ulan. May isang batang babae na tumutugtog ng plauta. Tama, ito ang tunog. Ang pagiging simple ay ang pinakamataas na kahusayan. Bumalik sa pagiging natural, malambot at mainit, tulad ng patak ng ulan. Ang kapangyarihan ay parang hangin na umuungol. Ito ang plautang hinahanap ko. Kilala mo ba si Ginoong Yunhe? Sino siya? Hindi ko alam. Kung ibibigay mo lang sa akin ang plauta na ito, kung papayag ako sa anumang kondisyon. Kung gayon, kayo, para sa aming event? Maaari bang gumanap bilang pambungad na palabas? Hindi pwede. Guro, bakit po kayo hindi tumutupad sa pangako? Maliban kung ang batang ito ay maging alagad ko. Si. Magaling. Napakaganda ng summit na ito. Maging ang pag-aayos ng event, o ang mga talakayan ng mga panauhin, o ang listahan ng inumin, lahat ay perpekto. At inimbitahan pa nila si Guro Meng, talagang karapat-dapat sa Grupo Huanyu. Sobra naman. Talagang inaasahan namin ang pagtatanghal ni Guro Meng. Hindi namin alam kung sino ang nag-imbita. Talagang talento ng inyong kumpanya. Siya ang aking mahal. Ako yung nag-imbita. At sinabi pang si Lin Yuro. May lugar pa ako sa puso ni Ayan. Bagay na bagay sila. Ngayon, inaanyayahan namin ang maraming beses ng nagwagi ng International Awards na hindi na nagpakita sa publiko sa loob ng 10 taon, ang Hall of Fame na manlalaro ng tradisyonal na musika, si Guro Meng, na magtanghal para sa atin. Ying, may problema ang sasakyan na pinadala mo. Hindi ako aabot sa opening. Sige. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Sa tingin ko, magkakaroon ng problema ang sasakyan bukas. Hindi aabot si Guro Meng. Anong gagawin mo? Naku, Aba, anong nangyari? Ginong Fu, ang sasakyan ng guro, ay nagkaproblema. Hindi makakarating para magtanghal bago ang pagbubukas. Naku, ang pambungad na palabas ay malapit nang magsimula. Paano na ito, Suying? Huwag mong hayaang mapahiya ang grupo Huanyu. Ginoong Fu, pwede akong pumunta sa entablado. Ikaw, ang mga dumalo sa summit ngayon ay mga malalaking tao sa industriya. May mga channel at dealer ng grupo Huanyu. Wala kang pwedeng saktan sa kanila. Paano ka magtatanghal? Kahit naturuan ka ni Guro Meng ng plauta, pero sa venue na ito, wala kahit isang ekstrang plauta. Paano ka magtatanghal? Sino ang mananagot kung magkaproblema? Ako ang mananagot. Suying, matanghal ka na lang. Ang iba pang bagay, bahala na ako. Anong nangyayari? Bakit hindi pa lumalabas si Guro Meng? Para kay Guro Meng kami pumunta. Ang grupo Huanyu, dahil sa kanilang malaking negosyo, dinaya tayo. Tama, ang grupo Huanyu ay talagang walang respeto. Sa susunod, hindi na tayo makikipagtulungan sa kanila. Pasensya na. Nag-upgrade kami ng performance. At magdadala ito sa inyo ng mas kahanga-hanga at kakaibang palabas. Saan galing ang plauta? Wala namang plauta dito. Tulad noong bata ako, tumutugtog ako sa harap ng guro. Gumamit. Ang dahon ay nagpatugtog ng ganoong himig. Sobrang galing. Kaya pala sinabi ni Mr. Fu na na-upgrade ang performance. Isang dahon? Paano makakagawa ng ganoong himig? Tiyak na peke lang yan ni Suying. Hindi nila nakuha si Master Meng, kaya dito siya, nagpapakitang gilas.
Oo nga, narinig ko na ito. 10 taon na ang nakakaraan. Ang live performance ni Master Meng. Halos pareho lang. Si Master Meng ay gumamit ng plauta, kaya gamit ang isang dahon gumawa ng ganoong himig tiyak na peke. Isang kilalang kumpanya, nag-imbita pa sila ng tao para magpanggap. Wala man lang plauta dito, hindi na sila nag-abalang magpanggap. Suying, nagdulot ka ng ganito kalaking epekto. Dapat kang mag-resign. Hindi ako nagpanggap. Si Suying ay estudyante ni Master Meng. Kaya hindi siya magpapanggap. Mr. Fu, ilang araw pa lang simula nang maging estudyante si Suying, paano siya makakatugtog kasing galing ni Master Meng? Oo nga, Mr. Fu. Hindi dapat ganyan ang favoritism. Si Master Meng. Dumating si Master Meng. Ito ay impromptu. Ang galing ng batang ito. Sobrang sarap pakinggan. Ikinagagalak ko na ipakilala ang aking estudyante, Suying. Estudyante ni Master Meng. Talagang mas magaling pa sa guro. Tama, hindi tayo dapat makinig sa chismis ng babaeng iyon. Ying, talagang pinarangalan mo kaming mga intern. Napakagaling mo sa summit. Malaki ang naitulong ni Suying sa summit. Nagpa siya akong gantimpalaan siya. 1 linggong may bayad na bakasyon. Hindi ako pumayag. Dahil sa pagkakamali ni Suying halos hindi naabutan ni Mr. Meng ang pambungad na pagtatanghal. Si Amo Fu ay sa harap ng maraming tao pag ginantimpalaan siya. Medyo katawa-tawa na ba? Amo Fu, talagang kakaiba na nasira ang sasakyan. Pero noong nakaraang gabi, maingat ko talagang sinuri ang sasakyan. Kung gusto nyo, kunin natin ang CCTV. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari. Suying, huwag mong subukan na magdahilan. Ito ay talagang may problema sa iyong bahagi ng plano. Assistant Zo, kunin mo ang CCTV. Amo Fu. Narito ang USB ng CCTV. Ayan. Sa tingin ko, hindi na kailangan tingnan ang CCTV. I-play mo na lang dito. Siya iyon. Siya ang sumira ng sasakyan para kay Mr. Meng. Sa likod parang isang babae. Amo Fu mukhang ang CCTV. Biglang nasira. Assistant Zo, ipaayos ang CCTV, tingnan kung maaaring maibalik. Kung ang CCTV ay walang makitang anuman? Gusto nyo bang tingnan kung may clue sa loob ng sasakyan? Ipa-inspeksyon ang sasakyan. Amo Fu, bakit mo ako binigyan ng paid leave? Mas maganda kung bonus na lang. Dahil kailangan ng buntis na magpahinga. Pero kailangan din ng pera ng buntis. Ang rehabilitation ni Lola pagkatapos ay malaking gastos pa. Ang medical expenses ni Lola na advance ko na para sa iyo. Wala kang dapat alalahanin. Salamat. Magpahinga ka. Hindi ko kailangan ng isang buntis na maghain ng tsaa at tubig. Si, Ano na naman? namamanhid ang binti ko. Nakakaabala. Sumabog ang tubo. Gusto mo talagang manood? Hindi naman. Sumabog ang tubo.
Tatawag ako ng repairman. Magandang araw po. Pakiayos po ang tubo ng tubig. Dapat noon pa namin nasira ang tubo. Para malaman ng batang ito kung paano agawin ang manugang ko. Pinipigilan siyang bumalik sa lumang bahay. Dito ka lang. Bubuksan ko ang pinto. Ma, Wow! Nagsisexy ka pa ng basa? Hoy! Bakit naging parang talon itong bahay? Si Yingying ay buntis? Paano siya makakatira dito? tumawag na kami ng repairman. Naayos na ng repairman. Kailangan pang patuyuin ng ilang araw ang bahay bago tumira. Hindi maganda ito para sa buntis. Tama, malapit na ang kaarawan ni Lolo. Sumama kayo sa akin pa uwi, makibahagi sa handaan ni Lolo. Masama ang ugali ni Lolo. Alam ito ng buong Jinghai at marami pang alituntunin. Si Suying, parang isang maliit na kuneho. Kung may mangyari sa pag-uwi, paano kung matakot siya? Sa mga araw na ito, magbabakasyon kami ni Suying. Sa kaarawan ni Lolo, darating ako. Buntis pa si Suying, kaya hindi na siya sasama. Ikaw itong loko-loko. Alam ko nang ayaw mong umuwi sa lumang bahay. Ying-ying, kaunti ang aming angkan, si Lolo ni Chengyan, at ang aming inaanak na babae, sa lumang bahay sa Jinghai. Sa wakas ay may bagong miyembro. Saka kaarawan pa ni Lolo, magsaya-saya ang lahat. Ano bang masama? Nanay, ang manugang mo ay hindi gusto ng mataong lugar. Ying-ying, alam kong ikaw ang pinakamarunong umunawa. Ikaw itong bata, ngayon ikaw ang kayamanan ng buong pamilyang Fu. Lahat ay gustong makita, sumama ka na sa nanay pa uwi, okay? Si Tita Fu ay laging mabait sa akin. Sige, sasama ako sa iyo, pauwi. Sasama ako sa manugang ko pa uwi, ikaw itong loko-lokong anak, mag-isa ka na lang. Hindi. Hindi siya pwedeng umuwi mag-isa. Baka gawan siya ng problema ni Lolo. Sandali, sasama ako sa inyo pa uwi. Medyo mahigpit si Lolo ko. Mamaya, tumayo ka lang sa likod ko. Itong taong kinakatakutan ng Diyos ng impyerno, gaano ba siya nakakatakot? Fu Chengyan, may asawa ka na, hindi ka na umuwi? Tingnan natin, anong klaseng babae ang nagpaikot sa iyo ng ganyan? Magandang araw po, Lolo. Ay, ang cute naman ng batang ito. Kaya pala, hindi na umuwi ang batang iyon. Chay, ikaw na parang bundok ng yelo. Ngayon ay nagbago na rin. Mukhang si Yinging talaga ang may mahika. Nauna, natunaw ang maliit na bundok ng yelo. Ngayon, pati ikaw, malaking bundok ng yelo, natunaw na rin. Oo nga. Kanina ay nakakatakot. Ngayon ay napakabait naman. Bakit siya, pagbalik pa lang, ay minamahal na agad ng buong pamilya, pat si Lolo ay napakabait sa kanya. Kumusta ate? Ako si Tingting. Kumusta? Ako si Suying. Buntis pa si ate ngayon. Huwag na tayong tumayo rito. Pumasok na tayo. Ying-ying, unang beses mo sa lumang bahay, nag-ipon ako ng konting regalo para sa iyo. Ito ay galing sa South China Sea, mga hikaw na gawa sa pulang korales. Kinuha ito ng amo ko, mula sa Sotheby's auction. At ito naman ay ang paborito ni Ginoong Fu, na yate. At ito, isang gusali sa Central Business District ng Jinghai at ang pamana ng pamilya Fu, bracelet na gawa sa imperial na jade. Hindi, ang mamahal ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Okay lang yan, Ying-ying. Ito ay kalooban ni Lolo. Kung hindi mo tatanggapin, malulungkot si Lolo. Pero, wala akong maibibigay kay Lolo. Ang laki ng favoritism niya. Ibinigay sa taong iyon, napakaraming magagandang bagay. Ate, tanggapin mo na. Sa ilang araw ay birthday party na ni Lolo. Kung ikaw ang mag-oorganisa, iyon din ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Si Suying ay buntis pa? Hindi dapat mapagod. Okay lang, kaya ko. Si Lolo ay napakabait sa akin. Dapat kong tulungan siya sa kanyang party. Talagang walang problema? Huwag kang magpakatigas. Ying-ying, Kaya ko.
Bakit ka nandito? Sabi ni Mama na nahihirapan ka sa pag-aayos ng party. Kaya ako pumunta para alagaan ka. Hindi ko kailangan ng iyong pag-aalaga. Umalis ka na. Kailangan ko pang ayusin ang menu. Sige, aalis na ako. Pampahupa ng sakit ng kalamnan. I-apply mo sa sarili mo. Paano niya nalaman? Busy ako buong araw ngayon. Masakit ang binti ko. Ate, bukas na ang party. Matagal mo itong inihanda, siguradong magiging matagumpay bukas, di ba? Sana. Sabi ng bumili na. Nabili na lahat ng mga sangkap. Kaya ngayon, tikman ninyo ang mga putahe. Paano nangyari ito? Sabi ng tagabili, handa na raw ang mga sangkap. Ay, ate! Ang mga mamahaling sangkap ay kailangan i-reserve ng maaga. Ano na ang gagawin natin? Nasaan ang tagabili? Naku, hindi na siya makontakt. Ang pera para sa birthday party supplies ay malaking halaga. Baka naman, tinakbuhan na tayo? Huwag kang matakot. Nandito ako. Unang beses kong maghanda ng birthday party para kay Lolo at nagkamali ako ng ganito kalaki. Wala ba akong silbi? Bakit kapag nakikita ko siyang umiiyak? Sobrang nasasaktan ako? Pinahanap ko na si Assistant Joe para kumuha ng sangkap sa buong Jinghai. Huwag kang mag-alala. Wala nang oras. Ngayong gabi na ang birthday party ni Lolo. Pero lahat ng mamahaling sangkap ay kailangan i-reserve ng maaga. Mahal na mahal ako ni Lolo. Pero nasira ko ang party niya. Nakuha ko na! Tingnan natin kung anong gimmick ang gagawin niya. Sa tingin ko, kayo ay sanay na sa mga mamahaling pagkain. Araw-araw, kumakain kayo ng mga piling pagkain. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang bagong putahe. Ang unang putahe ay ang pinggang spring ng mahabang buhay, purslane, na kilala bilang gulay ng mahabang buhay. Naway Lolo, taon-taon ay may ganitong okasyon, at bawat taon ay ganito rin. Dati, sanay na kayo sa mga mamahaling pagkain. Pero paminsan-minsan, kumain ng mga gulay gubat ay talagang kakaiba. Ang sarap ng lasa. Ang sarap talaga. Ito pala ay medyo masarap. Ang ikalawang putahe naman ay ginawa mula sa lumot pagkatapos ng ulan at hinalo sa itlog. Kinuha ang biyaya ng langit at lupa. Tinatawag na lumot na sumasalamin sa araw. Naway Lolo, dagdagan ang iyong karangalan bawat taon. Para naman sa inumin, ay ang hamog ng bulaklak ng taglagas. Gawa ito sa sariwang dandelion na mabagal na nakuha ang katas at hinaluan ng jasmine at pulot para bawas ang pait. Nakakatanggal ng init at lason, unang pait, sa katamis. Ito nga ang lasa. Noong bata ako, nagkasakit ako, walang pera pang gamot. Ang aking ina ay nagtimpla ng dandelion. Noong mga oras na iyon, mapait na di ko mainom. Ngayon, inumin ko itong gawa ni Ying Ying. Unang pait sa katamis. Parang ang buong buhay ko. Lolo, kasama ko, at ni Ying Ying. Ang mga susunod na araw ay hindi na mahirap. Oo, noong bata ako, ginawa ito ng aking ina. Ito nga ang lasa. Talagang karapat dapat na manugang ng pamilya Fu. Ngayon, talagang pinabusog mo kami. Ate, yung malaking pera para sa birthday party ni Lolo, binigyan mo lang kami ng gulay? Nasaan ang pera namin? Lolo, ang taong namamahala sa pagbili. Kagabi, tumakas dala ang pera. Yung mga pagkain na in-order natin, isang gabi lang, nawala lahat. Lolo, wala akong kasalanan. Si Miss Su ay hindi talaga nagbigay ng pondo sa akin. Mahirap magluto ng walang sangkap. Lolo, wala po. Ying Ying, anong nangyari? Ikaw na magsalita. Lolo, kahapon dinala ko si Cheng Yan at si Xueting sa kusina. Sana ipatikim ko muna sa kanila ang mga pagkain ngayon. Nang buksan namin ang pinto ng kusina, wala kahit ano.
Lolo si Miss Su ay talagang hindi nagbigay ng pondo sa akin. Sa tingin ko, siya ay inilaan ang pondo ng birthday party. Narinig ko na ang kanyang lola ay nangangailangan ng maraming pera para sa gamutan. Wala po, Lolo. Ito ay pera para sa inyong birthday party. Paano ko ito gagamitin ng sarili? Tiyak na may maling pagkakaintindi. Ying, kailangan mong magpaliwanag ng maayos saan napunta ang pera ng birthday party. Ikaw ang dapat magpaliwanag. Bakit ang iyong personal na account ay nagkaroon ng dagdag na pera? Yung sobrang pera sa account mo ay eksaktong halaga ng pondo para sa birthday party. Ginamit mo itong pera para bilhin ang mga ito. Ginoo, wala akong kasalanan. Hindi ako iyan. Sa tingin ko, hindi ka maglalakas loob na gawin ito mag-isa. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Walang nag-utos sa akin. Mukhang sa aking mga pamamaraan ay wala kang alam. Siya ang nag-utos sa akin. Huwag kang manira ng iba. Narito ang video mula sa surveillance. Tatanggi ka pa ba? Pasensya na, Lolo. Nagkamali ako. Nalito lang ako sandali. Paano kita pinalaki mula noong bata ka? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Naiinggit ako sa kanya. Bakit pagdating niya, ay agad siyang nagustuhan ng buong pamilya? Alam ko na ako ay ampon sa pamilyang ito. Mula noong bata ako sa bahay na ito, hindi ako makapagsalita ng malakas. Pero bakit pagdating niya, ay nakuha niya ang inyong pagmamahal? Kahit ang minanang pulseras ng pamilya Fu ay ibinigay sa kanya. Bakit? Shweting, ang minanang pulseras ng pamilya Fu ay talagang pares. Plano ni Lolo na ibigay ko ang isa pa sa iyo sa birthday party. Hindi ka nila kailanman itinuring na ibang tao. Totoo ba ito, Lolo? Shweting. Sa mga panahong ito, manatili ka sa bahay at magnilay-nilay tungkol naman kay Xiao Wang. Hindi ka na maaaring manatili sa pamilya Fu. Umalis ka na. Ying, may oras ka ba? Dapat lagi kang bumalik. Bisitahin mo ako, itong matandang lalaki. Lolo, 5 minuto na tayong nagpapaalam. Lolo, kung hindi lang ako kailangan pumasok, sigurado ako na mas matagal sana ako kasama mo. Sa susunod na pagkakataon, babalik ako para samahan ka. Ate, salamat. Pasensya na, dapat bumalik ka ulit. Okay, Tingting. Mahal ka naming lahat. Tayo na. Uwi na tayo. Tayo na. Ay, Ying, kakabalik mo lang sa kumpanya. Sabay mo pa ang Spring Sports Fest ng kumpanya. Ang galing. Ang laro ngayon ay archery. Isang lalaki at isang babae. Dalawahan ang grupo. Pakihanap ang inyong partner. Kumusta, Suying? Mula pa noong training ng mga bago. Kilala na kita. Pwede ba tayong magkasama ngayon? Oo naman. Ayan, 2 tayo. Okay lang. Ito, at ang itinuro sa akin ng master. Bakit hindi pareho? Ang pana na ito ay dapat itutok mula sa panig na ito. Ang palaso na ilalabas ay mas mababa kaysa sa nakikita mo, medyo mas mababa, kaya kailangan mong mag-aim ng mas mataas ng kaunti para matamaan mo ang target. Oo, sige, salamat. Ayan, nauuhaw ka ba? Mayroon pa dito. Tumahimik muna ang lahat. Ang Spring Sports Festival ng ating Huanyu Group ay magsisimula na ngayon. Ang unang lalabas ay si Wu Dashan mula sa sales department natin. Binabati kita. Nakakuha ng isang ring na magandang resulta. Laban! Ang score ni Zhao Lin ay 4 na ring. Talaga namang ikaw ang aming all-around goddess. Nakakuha ng 6 na ring. Ang galing! Susunod, si Suying naman ang mag-arrow. Yung probinsyana,
Malamang, hindi pa nakakita ng pana. Oo nga, ang pagpana na ito ay para lang sa mga sosyal. Siya, galing sa probinsya. Kung matamaan niya ang target, swerte na. Si Suying ay standard na ritual ng pagpana mula sa Zhou Lixi. Paano malalaman ng isang probinsyana ang mga bagay na ito? Siya lang ay nanonood lang ng TV, kaya may konting alam. Kapag mag-shoot na talaga tiyak na mawawala sa target. Oo nga, nanonood lang ng short video, natutunan konti tapos nagpapakita pa rito ng kahihiyan. Kung ako matagal nang tumakbo sa banyo at nagtago. Pumutok siya sa 10 ring. Hindi ito amateur level professional na level ito. Ang dali naman nito. Ang master ko sa probinsya. Tinuruan akong manira ng ibon. Mas mahirap pa yon. Ang ating Fuzong ay professional din. Noong nasa US, ay sumali sa professional na archery club at ito ay record holder ng club. Kaya rin ni Fuzong, madaling makashoot ng 10 ring. Nakashoot ng 10 ring. Ang galing talaga. Salamat. Mr. Fu, hindi tumama sa target. Masama ang mood ni Chengyan ngayon. Okay ka lang? Kaninang umalis siya, masaya naman siya. Sino ang nagpagalit sa kanya? Sige, maglaro lang kayo. Ay, ang galing niyo talaga. Kayo ang number 1. Director Zhao, hindi ba sabi sa rules, ang mananalo ay pwedeng pumili ng iguguhitan ng bigote? Swerte mo, pumili ka na. Tingnan natin kung sino ang iguguhit mo. Pipili ako si... Si Suying? Ako. Si Mr. Fu ang pipiliin mo? Ah, oo nga. Si Mr. Fu ang pipiliin ko. Suying, binabastos mo ba siya? Simulan na. Intern Su. Ito ba yung dati na seryosong Mr. Fu? Ginoong Fu, ngayong hapon, makikipagkita tayo sa Wangguo Group. Ginoong Fu, ito ba? Maganda ba? Iginuhit ni Suying para sa akin. Maganda. Ano ba? Bakit ka nauutal? Hindi ba sa tingin ninyo kamakailan lang ay medyo kakaiba kayo? Mayroon ba? Ang pagiging kakaiba ninyo ay may kinalaman kay Suying. Nag-iisip ka ng sobra. Matigas ang ulo ninyo. Sa tingin ko, nahulog na kayo. Pero si Suying ay tila walang interes sa iyo. Kailangan mo pang magsikap. Anong ginagawa mo? Nag-e-ehersisyo lang. Bakit siya kakaiba ngayon? Huwag mong tingnan. Matulog na tayo. Ah, ganun pala. Ganito pala ang gusto niya. Ying-Ying, gusto mo bang uminom ng gatas? Hindi ako pinapansin. Ying-Ying, uminom ka na ng gatas. Bakit napunta sa panaginip ko ang isang mabait na lalaki? Ang sarap ng pakiramdam nito. Ah, manyak. Mr. Fu, Ang lakas mo naman. Huwag kalimutan ang prenatal check-up bukas. Nag-leave ulit si Suying ngayon. Bakit? Sick leave. Pero may kaibigan akong doktor sa Jinghai Hospital. Sinabi niya sa akin,
na nagpa-check siya ng buntis. Ganoon ba? Isang intern na buntis. Hindi na siguro siya pwedeng manatili sa kumpanya. Ano? Ang pregnancy test result mula sa Jinghai Hospital. Suying, buntis ka. Suying, ikaw, isang intern na hindi pa grumagraduate. Buntis ka na pala. Tama, sa application form mo, isinulat mo pang single ka. Buntis ka bago graduate? Kahiya-hiya ka. Hindi tinatanggap ng Huanyu ang mga tulad mo. Na masama ang moral. Kasal na ako. Oh, sino ang asawa mo? Hindi pwede. Ang mahal ni Fu Chengyan ay si Director Lin. Hindi ko pwedeng malaman niya. Nakasal kami. Nasa ibang bansa ang asawa ko. Kahit sabihin ko, hindi niyo siya kilala. Nasa ibang bansa asawa mo? Nakalabas ka na ba ng Jinghai? Huwag niyo pong sabihin ng ganyan si Yingning. Ang dami mong pakialam. Tigilan na ninyo. Umuwi na kayo. Director Zhao, pwede mo akong sabihan, pero hindi mo pwedeng sabihin si Xiaoyu. At saka wala kaming anumang lumalabag sa mga patakaran ng kumpanya. Hindi mo kami pwedeng tanggalin ng walang dahilan. Oy, kadalasan. Nagpapanggap kang parang inosenteng kuneho. Bakit? Kapag ginagalaw ko siya, hindi ka masaya. Gagalawin ko talaga siya. Ito ay kumpanya. Lakas loob mo bang manakit ng tao? Chengyan, ang dalawang intern na ito ay may masamang moral. Nagulo ang kumpanya, hindi na sila dapat manatili. Hindi dapat malaman ni Chengyan. Nabuntis ang babaeng ito. Mukha siyang malamig, pero talagang malambot ang puso. Paano kung hayaan silang manatili? Oh. Anong nangyari? Gusto nilang tanggalin kami ng walang dahilan. Wala kaming ginawa. Director Zhao. Lalo ka nagiging mapangapi. Paumanhin, Presidente. Director Lin, pakiusap tumulong ka sa akin. Ang dalawang ito ay sumuway sa superior. Walang disiplina. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pagsusuri ng intern. Kung makapasa kayo sa pagsusuri, hindi na ako magsasalita pa. Ano ang nilalaman ng pagsusuri? Gusto kong sa loob ng isang linggo. Patubuin ang Golden Dinglingzi. Ang aming kumpanya at ang profesor ng Jingbei University, nag-collaborate kami ng 1 taon ay hindi nakapagpalaki ng Jinding Lingzi. Narinig ko, ay isang ermitanyong pantas na kapagpalaki ng Jinding Lingji, mayroon siyang lihim na pamamaraan. Ngunit ang lihim na pamamaraan na iyon ay hindi niya itinuturo sa iba. Kung hindi nila tatanggapin, aalis sila. Kung tatanggapin, aalis sila mamaya. Ang galing ng Director Lin. Ano ang gagawin natin? Yingying? Sige, papayag kami. Kung sa loob ng 1 linggo ay makapagpalaki kami ng Jinding Lingzi, hindi lang namin ma-hire bilang regular na empleyado, ganun lang kadali. Ano pa ang gusto mo? Ayon sa pamantayan ng fresh graduate, triple ang sahod. Hindi mo dapat tinanggap yan. Ano ang gagawin natin? Okay lang. Ang aking guru dati ay nakapagpalaki na ng Jinding Lingzi. Kaya ko rin. Master, Naku! Nakasabi ako ng sobra. ang iyong guro, huwag mong sabihin iyon ang bihasa sa lahat ng bagay? Nakatira sa bundok? Si Mr. Yunhe? Na hindi mahilig sa tao? Siyempre hindi. May gagawin pa kami. Alis na kami. Bakit hindi pa sila bumabalik? Makati ba ang mata mo? Namamaga ba? Bakit kakaiba siya kamakailan? Ying-ying? Matulog ka na sa kama. Kailangan kong pumunta agad sa lab. Apura na ang oras. Naalala mo ba? Kung ano ang nangyari kagabi? Kagabi?
Mahimbing ang tulog ko. I don't know pa? At saka, wala ng oras. Kailangan ko nang pumunta sa lab. Alauna na. Tara, kumain na tayo. Sige. Kumain ka na. President Fu, bakit kayo personal na pumunta? Alam ko, ang pananaliksik namin ni Ayin ay makakaapekto sa negosyo ng kumpanya. Pero sa ganitong paraan mo, masyado kaming na-stress ni Yingying. May mga usbong ng kawayan na gusto mong kainin sa loob. Ayin, paano nalaman ni President Fu na gusto mong kumain ng mga usbong ng kawayan? Kayo ba ni Fu? May relasyon? Masyado kayatang napapanood ng mga bossy CEO na nobela. Pero hindi alam ni Director Fu na kasal ka na? O, baka naman. Gusto niya ang mga may asawa? Yung utak mo pakikunat naman ng konti. Ngayon kasi ang ating Lingzi ay nasa pinakamahalagang yugto ng paglago. Kailangan mong maging sobrang alerto. Siya. Anong oras na? Makakain pa ba kayo? Ito ay binili ni Director Fu para sa atin. Bakit hindi natin pwedeng kainin? Anong sabi mo? Ano ginagawa mo? Ito ang nutritional solution na kakagawa lang natin. Imposibleng ma-replicate ninyo yan. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras dito. Inimbitahan ko na ang mga nangungunang eksperto mula sa loob at labas ng bansa para gawin ito. Sa laboratorio ninyo na walang kagamitan ay wala man ng instrumento. Gusto ninyong gawin ito. Huwag kayong magpantasyang masyado. Wala kaming background o instrumento. Pero noong araw, si Professor Yuan ay gumamit din ng pinakasimpleng kagamitan para palaguin ang hybrid rice. Ang simpleng paraan ay ang pinakamahusay. Bakit mo akalaing hindi natin mapapalago ang gintong Lingzi? Tama nga. Tingnan natin kung paano ninyo ito lalaguin. Ay, okay ka lang ba? Umalis na kayo sa Huanyu ngayon din. Huwag! Lin Yuro, ano ginagawa mo? Ginoong Fu siya ang sumira ng aming kagamitan sa pagpapatubo. Lin Yuro. Bitawan. Yan. 10 taon na tayong magkakilala. Gagawin mo ba para sa walang kwentang intern na ito ay pagagalitan mo ako? Oo nga. Kahit nakasal na kami, si Lin Yuro pa rin ang gusto niya. Paano niya ako ipagtatanggol? Tama? Ngayon, gagawin ko ang lahat para sa ipagtanggol ang intern na ito. Lin Yuro. Kung ikaw ay sadyang manggugulo muli, hindi mo na kailangang pumasok. At saka, wala na ang performance bonus mo ngayong taon. Bakit lagi mong hindi alam protektahan ang sarili mo? Walang problema. Ang galing. Tingnan mo. Ang ating mga usbong ng Lingzi ay lumitaw na. Yahey! Ang galing! Gusto ko sanang sirain ang incubator. Pero pumasok si Cheng Yan at pinigilan ako. Kailangan nating magmadali sirain ang kanilang plano sa makalawa na ang deadline kung sakaling matagumpay sila. Makakapag-stay sila ng manatili sa Huanyu. Bukas ng gabi. Ay hindi ba magandang pagkakataon? Talagang pinalaki ninyo siya. Nadiligan ko ng mainit na tubig ang Lingzi. Patay ito. Anong gagawin ninyo ngayon? Ngayon na ang huling araw. Suying, nagawa ba ninyong palakihin ang gintong Lingzi? Oo, pinalaki namin ito. Ano? Talagang pinalaki ito ni Suying. Imposible. Siya ay isang estudyante mula sa third-rate university. Paano magiging posible? Walang ebidensya. Ilabas mo. Ang aming gintong Lingzi ay narito. Buksan mo. Tingnan namin. Oo, buksan. Tama. Suying, huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Kung hindi mo nagawa, lumabas ka agad sa Huanyu. At huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Triple ang sahod. Buksan mo na.
Mukhang hindi na kayo makakatagal dito. Pinatanggal kayo ng kumpanya, o kayo mismo ang umalis? Oo nga pala. Walang compensation ang internship period. Pasensya na. Kaninang umaga, nung tiningnan ko, ayos pa naman. Bakit ngayong gabi ganito na? Hindi ninyo napalago ang sarili ninyo. Sino ang sisihin? Nagdadahilan pa kayo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Oo, sayang oras. Sayang oras. Umalis na kayo. Sa tingin ko, ang isyong ito ay tiyak na may ibang dahilan. Ayan. Noong panahon, siya mismo ang gustong tumaya sa akin. Ngayon natalo siya sa taya, ayaw pa umamin. Wala siyang integridad. Ying, tapos na ang spring recruitment. Kung tayo ay hindi na makakuha ng regular status, magiging walang trabaho na tayo. Maaari akong umalis. Pero ang performance ni Xiao Yu ay palaging magaling. Dapat siyang manatili. Hanggat wala siya sa kumpanya na umiikot kay Ayen. Sino ang gustong paalisin ng alaga ko? Guro, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na ginaganyan ka? Guro, magandang araw po. Ako ang amo. Ni Su Ying. Medyo pogi naman. Mukha ring matalino. Ito ay Jinding Lingji. Sino ba ang matandang iyan? Imposible na magkaroon ng maraming lingzi. Ay, ang lingzi na ito ay maayos dati. Nalanta sa mainit na tubig. Ito ay noong bata pa si Aying na itinanim gamit ang tubig sa bundok. Ang tubig sa syudad ay hindi maganda bumababa ang bisa ng lingzi. Ying, noong bata ka pa nakapagtanim ka na ng maraming lingzi, isa kang tunay na prodigy. Noong bata ako, laging sinasabi sa akin ng guro, ito daw ay kabute. Madaling itanim. Suying, akala mo ba ang jinding lingsi ay madaling itanim tulad ng kabute? Hindi ka makapagtanim ng lingsi kaya humanap ka ng isang matanda para manloko. Nakakahiya, umalis ka na. Nakakahiya, lumayas ka na. Bata ka pa at nagmamayabang ka. Sa tingin ko, may tanda ng malas sa iyong mukha at malapit ka ng makulong. Parang ikaw ang dapat makulong, di ba? Security, dali, may tao. Itaboy ninyo ang taong ito. Mali. Ito ay totoong Jinding Lingzi. Ginoo, sino ka ba talaga? Paano nagkaroon ng napakarami, Jinding Lingji? May alam ka naman sa bagay na ito. Imposible. Hindi kayang palaguin ng mga propesor sa universidad ang jinding lingsi na ito. Paano siya magkakaroon ng ganyan karami? Ayan, siguradong nagkakamali ka. Master Yun. Yunhe. Master Meng, kilala mo ba ang matandang ito? Walang galang. Anong matanda? Ito ay Master Yunhe. Master, hinanap kita sa loob ng maraming taon. Kung hindi noong nasa bundok ako, at natanggap ang plauta na iyong ipinadala, hindi ako makakarating sa puntong ito. Teacher Meng, bakit po kayo narito? Butihing alagad. Ngayon ang iyong praktikal na pagsusulit. Natural na dadalaw ako. Su Ying, bakit ka bumaba ng bundok at nagkaroon ng bagong guro? Batang Meng, paano mo nagawang kunin ang alagad ko? Hindi po. Dapat ko na itong inaasahan. Ang galing ni Su Ying sa musika ay napakataas. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi ko inaasahan na siya pala ang iyong alagad. Guro, alam ko po kayo. Sabi nila kayo raw ang founding hero ng bansa, marunong sa sinauna at modernong bagay, nakapag-aral ng silangan at kanluran. Pero matagal na kayong nagretiro sa bundok. Hindi na pinapansin ang mga gawain ng mundo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa ako ng pagkakataong makita kayo. Nakita ninyo ako dahil sa estudyante kong si Su Ying. Ying, ang galing pala ng guro mo. Ngayon ko lang din nalaman. Ang pangalan niya ay Yunhe. Noong bata ako, hindi ako marunong magbasa. Akala ko, yun ay, yun bird. Kahit na ang guro ni Suying ay si Master Yunhe, ano naman? Hindi siya nakapagpatubo ng lingzi. Sa prinsipyo, dapat siya pa ring palayasin mula sa Huanyu Group.
Ang lingzi ay napaso ng mainit na tubig. Malinaw na may taong gustong manakit sa estudyante ko. Amo ni Su Ying. Kaya mo ba? Kahit itong maliit na bagay hindi mo maimbestigahan? Mula noong huling business summit, na-aksidente ang sasakyan ni Master Meng hanggang ngayon. Pinaghihinalaan ko na iisa lang ang tao na nagmanipulate ng dalawang aksidenteng ito para maiwasan ang aksidente. Nagpadala na ako ng tao para lihim na kunin lahat ng fingerprint sa petri dish na ito. Zhou Tezu. Resulta ng fingerprint test. Hindi ba lumabas na? Ayan, hindi naman ganoon kabilis. Si Director Lin ay interesado. Wala. President, resulta ng fingerprint test. Lumabas na. At ang dalawang insidente ay may mga fingerprint ni Director Lin. Nakatawag na kami sa pulis. Lin Yuro, ano pa ang sasabihin mo? Ano? Ang sasakyan ni Mr. Meng noong araw na iyon ay ginawa ni Director Lin. Talagang hindi mo alam ang nasa loob ng tao. Huwag ninyo akong siraan. Ayan, matagal na kitang kilala. Hindi mo ako dapat gawin ito. Walang silbi ang sabihin sa akin ito. Sabihin mo sa korte. Su Ying, ikaw itong babae na nanliligaw kay Cheng Yan. Huwag mong isipin na ako ay iyon ang mailalayo sa kanya at makukuha mo siya. Makipagsagupaan tayo. Zhou Teju, dalhin ang babaeng baliw na ito. Su Ying, makakakuha ka ng karma. Ang boss ni Su Ying. Halika at mag-usap. Ying, buntis ka ba? Master, si Su Ying ay buntis sa anak ko. Nagpakasal na kami. Kasal na? Ang asawa mo, sa sarili mong kumpanya, ay siniraan ng ibang babae. At hindi mo man lang inaamin ang relasyon. Ang galing mo talaga. Master, ako ang nagpigil kay Cheng Yan na huwag maglabas. Natatakot ako sa chismis ng mga kasamahan sa trabaho. Chismis ng kasamahan? Tanggalin mo yan. Sayang lang ang itinuro ko sa iyo sa mga nakaraang taon. Master, si Ying Ying ay mabait at mahinahon. Huwag mo na siyang pahirapan. Ngayon mo lang siya ipinagtatanggol. Saan ka galing kanina? Hemp. Oo nga. Si Ying Ying ay alaga nating dalawa. Prinsesa. Ikaw, dapat mong protektahan siya ng mabuti. Kulang ang ginawa ko para dito. Sa simula pa lang, doble ang gagawin ko para protektahan si Ying Ying. Paano yung triple kong sahod? May epekto pa ba? Siyempre. Mukhang pera. Oy, mukhang pera pa? Ay, ang tamis na. Nabulok ng ngipin ko. Ha ha ha. Ay naku, Yuro. Lumabas tayo, wag ka nang umiyak. Ano ba ang alam mo? Akin si Ayan kasalanan lahat ni Su Ying. Oo, kasalanan niya. Inubos niya ang yaman ng pamilya Lin. Nawala ang kalahati. Ang perang ito. Wala na. Kaya pa ni tatay kitain ulit? Magluluto si tatay ng sabaw para sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Baka masira ang katawan mo, hay nako. Grabe ang pag-aalaga ni Cheng Yan kay Su Ying. Malamang, ang bata sa kanyang tiyan ay kay Cheng Yan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para bigyan siya ng leksyon. Uy, Zhao Renshi. Imbestigahan mo si Su Ying. Walang tatay single parent, di ba? Manong guard mayroon ba sa kumpanya nyo isang taong nagngangalang Su Ying? Nandoon siya. Xiao Ying, natagpuan na kita ng tatay mo. Pinuntahan ko lahat ng barangay nyo. Saka ko lang nalaman na dito ka nagtatrabaho, Xiao Ying. Noong una, ako ang may kasalanan sa'yo at sa nanay mo. Pero may dahilan din ako. Ikaw? Ikaw ang tatay ko? Noong una, nagmamahalan kami ng nanay mo. Pero dahil may nagawa akong kasalanan sa iba, ginantihan ako. Ibinali nila ako sa pabrika ng Laryo bilang aliping manggagawa, kaya nawalan kami ng komunikasyon. Pagkatapos, lagi kitang hinanap. Pero, lumipat na kayo mula sa dating barangay. Lumipat na. Matagal akong naghanap. Saka ko lang nalaman kung saan kayo nakatira. Ikaw?
Ikaw talaga ang tatay ko? Alam ko rin na pumanaw na ang nanay mo. Xiao Ying. Pasensya na, Xiao Ying, sa'yo at sa nanay mo. Dahil pinaghirapan mong lumaki. Hindi mo man lang siya nakita sa huling sandali. Tatay, alam ko namang hindi mo kami iiwan. Xiao Ying, parang sinisikip ang dibdib ko. Masakit. Nahihirapan akong huminga. Tayo na. Dalhin kita sa ospital. Hindi. Mahal sa ospital. Dalhin mo ako sa maliit na klinika. Kilala ko ang doktor doon. Alam niya ang lagay ko. Sige, tayo na. Sino yun? Bakit kasama niya si ate? Kailangan kong tingnan. Kilala ko ang doktor na ito. Hindi na kailangan magbayad ng registration fee. Doktor, tingnan mo ang tatay ko. Sumasakit ang puso niya. Mukha ka namang totoong doktor. Tigilan mo na ang daldal, magtrabaho na. Si. Ang lakas mo naman, babae. Saklolo! Ate, Ting-ting. ate, ang masamang tao na iyon. Papatamaan ka pa sa tiyan. Dapat siyang magbayad. Huwag. Hindi ko kaya. Ako na lang. Kuya, tinatakot mo si ate. Pinapunta mo siya. Di pareho lang na tinatakot mo rin siya. Iba ako. Tinuturuan ko siya para hindi siya maapi ng iba. Pakiusap, takpan ninyo ang ginang, mga mata at tenga. Ako na ang magtatanong sa kanya. Huwag kang matakot, ate. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Si Lin Yuro, ang dalagang Lin. Talagang siya na naman. Joe, dalhin mo siya dito. Lin Yuro, sa pagkakataong ito, hindi na kita papatawarin. Kahit sinong magmakaawa, wala nang epekto ang inyong pamilya, Lin. Hintayin ninyo ang pagkawala sa Jinghai. Wag, Chengyan. Matagal nang magkaibigan ang dalawa nating pamilya. Hindi ka pwedeng maging ganyan kawalang puso. Chengyan, mali ako, pakiusap. Joe, tawagan ng pulis. Lin Yuro, pagkalabas mo ng bilangguan, makakakita ka ng isang bangkarotang pamilya, Lin. Ano? Natakot ka? Wala. Kung hindi dahil sa akin, ikaw at si Lin Yuro ay nagkahiwalay na. Wala lang ang paghihiwalay namin. Bakit mo naman iniintindi? Hindi ba siya ang iyong di malilimutang pag-ibig? Sino ang nagsabi sa iyo? Ikaw. Sa libro mo. Sa loob ng pocket may litrato niya? Noong nag-aaral pa ako, nanghiram siya ng libro sa akin. Simula noon, hindi ko na ito binuksan. Inilagay pala niya ang picture sa loob ng libro ko. Mamaya itatapon ko na ang libro. Mula ngayon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung may tanong ka, tanungin mo ako. Ako ang may kasalanan. Kung hindi dahil, akala ko tatay ko siya. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Bobo, tama lang na gusto mong hanapin ang tatay mo. Tutulungan kitang mahanap siya. Ginamit ni Lin Yuro ang pagmamahal mo sa pamilya para saktan ka. Iyon ang mali. C. Bawal ang buntis na magbuntong hininga. Kung hindi, malulungkot ang baby. Sige, matulog ka na. Si, Ginamit ni Assistant Joe ang lahat ng paraan. Sa loob ng 3 buwan, hanapin ang kinaroroonan ng ama ni Suying. Pagkatapos ng 3 buwan, kaarawan niya, gusto kong bigyan siya ng isang engrandeng pagtatapat. bakit ang daming kahon? Mamaya, tiyak na may magtatapat dito. Kung gusto mo, maglakad tayo sa ibang lugar. Hindi mo gustong manood?
Wala akong interes. Kung may magbabati sa akin ng happy birthday sa harap ng maraming tao, tiyak na matatakot ako at tatakbo agad. Tama nga. Huwag kang lumapit. Anong wag lumapit? Assistant alam ko, magtatapat ka kay Lisa ngayon. Pero, sobrang gastos at pagmamalabis nito. Dapat matuto ka sa amin. Simple, at payak lang. Simple. Sige, maghanda ka muna. See ya. Halika. Kanselahin agad ang drone fireworks proposal. Si Assistant Joe, kung mag-aayos lang ng proposal, sobra naman ang pag-aaksaya. Tama nga. Mr. Fu, ito po ang in-order ninyong cake. Ibigay mo sa akin. Gusto mo ng cake? Bobo, kaarawan mo ngayon. Nakalimutan? Paano mo nalaman? Kaarawan ko nga ngayon. Ang mga regalong iyon kanina. Hindi naman. Hindi sa akin. Talagang hindi. Eto, walang asukal ito. Pwede ring kainin ng buntis. Sa cake na ito, bakit may sing-sing? Baka yung gumawa ng cake, nakalimutang tanggalin. Ngayon, ang mga gumagawa ng cake, mayaman na ba sila? Bakit kayang bumili ng ganyang kalaking diamond ring? Ang cake, sobrang taas ng kita. Tama nga. Kung ganon, bilisan nating ibalik ang sing-sing in sa kanila. Baka nag-aalala na sila. Mr. Fu, natagpuan na ang kinaroroonan ng ama ng misis. Sige, pupunta na ako. Amo Fu, natagpuan na ang tatay ng asawa mo. Ang tatay ni Yingying ay si Lin Jiadong. Oh, iyon ang tatay ni Lin Yuru. Huwag sabihin kay Yingying. Sige, pupunta ako agad. May problema sa isang partner. Pumunta na tayo ngayon. Opo. Siya pala. Talagang natagpuan niya ang tatay ko. Nanay. Hanggang sa iyong pagkamatay, iniisip mo pa rin siya. Isasama kita para makita siya, okay? Kayo po ba Ginoong Lin Jiadong? Ikaw ba? Naalala niyo po ba si Suziruo? Ako ang anak niya? Sujiruo? Si Suziruo. Wala po ba kayong maalala? Ah, Naalala niyo na po. Ako ang anak niya. Tay, sino ito na pumunta sa iyo? Ikaw, kayong dalawa. Ay mag-ama. Oo, ito ang tatay ko. wala akong anak na gaya mo. Ako si Lin Jiadong. Ay mayroon lang. Si Lin Yuro lang. Bakit mo noon kami iniwan? Kailangan pa bang itanong iyan? Noong panahong iyon, nag-asawa si tatay sa pamilya Lin. Pinalitan niya ang apelido niya ng Lin. Siya ang naging manugang na mayaman ng pamilya Lin. Kailangan ko pa bang? Kaya, dahil sa kanila, ayaw mo sa amin? Anak mo rin ako.
Ang pamilya Lin, noon sa Jinghai, isa sa mga nangungunang pamilya. Ang nanay mo, Suzy Ruo, isa lang siyang babaeng magsasaka sa probinsya. Kung normal na tao, ano ang pipiliin? Bakit mo ako nagkaroon? Bakit mo pinabuntis si nanay? Kasalanan iyan ni Suzy Ruo. Wala akong kinalaman doon. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, ako ang hindi kumikilala sa'yo. Hindi ikaw ang hindi kumikilala sa akin. Mula ngayon, tayong dalawa. Walang kahit anong relasyon. Nasugatan ang kamay mo. Anong nangyari? Wala lang. Ngayon, hindi ko sinasadyang nahulog ang litrato sa sahig. Nabasag ang salamin. Nasugatan ang kamay ko noong pinulot ko. Magiging ina ka na. Pabaya ka pa rin. Tara, Hindi ako makakain. paano naman iyon? Paano kung magkasakit ka sa gutom? Pero wala talaga akong gana kumain. Ying, sinta ko. Sabi ni Cheng Yan, wala kang gana kumain itong mga nakaraang araw. Pumunta si mama para magluto para sa iyo. Kain ka. Noon, ganyan din si mama. Nagluluto ng maraming ulam para sa akin. Pero namatay siya, 10 taon na ang nakalipas. At inisip, hinintay ang lalaking iyon sa buong buhay niya. Sa huli, namatay siyang may hinanakit. Ying, sinta ko. Anong nangyari sa iyo? May nangaapi ba sa iyo? Walang umaapi sa akin. Narinig namin na si Ying ay walang gana kumain. Baka nagbago ang panlasa dahil buntis? Pumunta ako sa mga Michelin-starred chef mula sa buong mundo. Wala po, lolo. Kamakailan lang, wala talaga akong gana. Ang lolo mo nasa lumang bahay, nag-aalala siya ng sobra. Gusto niyang puntahan ka. Natatakot siyang masaktan ka kahit kaunti. Sa susunod kayo, huwag ninyo akong masyadong alagaan. Natatakot ako na kapag umalis na ako. Mamimiss ko kayo. Anong nga alis sa amin? Oo nga, bakit mo kami iiwan? Ako, Nakipagkita ako kay Lin Jiadong. Ayaw niya akong kilalanin. At ayaw din niyang kilalanin ang nanay ko. Alam ko na sa inyo. Nagdulot ako ng abala. Pagkapanganak ko, aalis na ako. Pasensya na talaga. Salamat sa inyong lahat sa panahong ito ng pag-aalaga sa akin. Nakipagkita ka kay Lin Jiadong. Alam mo na, siya ang tunay mong ama. yung Lin Jiadong na iyon, ay ang tunay na ama ni Ying. Walang nagpapalayas sa iyo sa pamilya Fu. Yung Lin Jiadong na iyon ay hindi karapat-dapat na maging pamilya mo. Kami ang tunay mong pamilya. Talaga ba? Itinuring ninyo ako bilang pamilya ninyo. Siyempre naman, Ying, kami ay kasal na. Ikaw ang aking asawa, at ikaw ang taong makakasama ko habang buhay. Ang nararamdaman ko, hindi mo pa ba maintindihan? Baliw na bata. Simula bata si Cheng Yan, hindi siya naging interesado sa babae. Nagreklamo pa si Assistant Joe na tinatanong niya si Assistant Joe kung paano manligaw ng babae. iyon pala. May experience ako dyan. Bakit kay Assistant Joe ka nagtanong? Sa akin na lang. Talaga? Ying, gusto kita. Mula nung una kitang makita,
Hindi ko napigilan na magustuhan ka. Bukas sa piging, sasabihin ko sa buong mundo na ikaw, Suying, ay asawa ko. Fu Chengyan. Naihanda na ba ang gown para kay Yingying? Ang mahal nating si Yingying bukas. Siya na ang pinakamaganda sa lahat. Ito ay mula sa Paris Fashion Show, ang pinakabagong haute couture gown. Ang ganda mo talaga. Tutulungan kitang hubarin. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko, mahirap isuot at hubarin ang damit na ito. Tutulungan kita. Ang ganda ng lugar na ito. Para ipahayag ang pagkakakilanlan ni Yingying, nagdao si Fu Chengyan ng isang malaking piging. Ang aming Yingying ay talagang nakahanap ng mabuting pamilya. Hindi tulad ng kanyang ina. Hindi ba iyon ang walang pusong lalaki? Bakit kayo nandito? Ang dalawang matandang mahirap. Bakit sila narito? Pumunta ako para humingi ng awa kay Fuzong. Patawarin ang pamilya Lin. Hindi dapat malaman ng lahat na may kinalaman ako sa kanila. Ikaw pala ang dahilan. Nilinlang mo ang anak ko. Tapos iniwan mo silang ina at anak at tumakas. Saan galing ang dalawang mahirap na ito? Lumayo kayo sa akin. Ang pagkamahirap na ito, huwag ninyong idikit sa akin. Si Jiruo noon, para sa kanya. Ang hirap ng paghihintay niya. Tama. Oy, Mr. Lin. Mayroon ka palang ganyang kasaysayan ng pag-iibigan. Noong siya ay naging manugang ng pamilya Lin, hindi niya sinabi na may anak siya. Iniwan niya si Jiruo at si Yingying. Para lang ba siyang pumasok sa pamilya? Kayong dalawang matatanda, tigilan nyo ang paninirang puri. Gusto nyo lang humingi ng pera sa akin. Bibigyan ko kayo. Huwag na kayong manirang puri dito. Itong 500 piso. Tig 250. Para sa inyong matatanda. Isara ang inyong mga bibig. Umalis na kayo. Sa tingin mo, mayaman ka. Mabibili mo lahat? Kulang ba ito para sa iyo? Sinong mga has gumalaw sa kanila? At may isa na naman. Lin Jiadong, pinaglakihan mo ang mga lolo't lola ko? Ang lakas ng kamay ng babaeng ito. Yung palo niya 2 araw na ang nakaraan. Masakit pa rin. Ikaw na itong walang kwentang pandikit. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na linawin? Bakit ka napunta dito? Hindi kita hinahanap. Pumunta ako para sa party. Ang suot mo, maghahanap ka ng mayaman? Ikaw na itong naghahanap ng pera at dinala mo pa ang 2 matatandang ito. Bihira talaga. Lin Jiadong, huwag kang magkalat ng basura sa bibig mo. Huwag ka nang umasa. Ako, Lin Jiadong. May isang anak na babae lang na si Yuro. Huwag ka nang mang-istorbo. Hindi kita tatanggapin bilang anak. At kayong tatlo, talagang parang daga sa imburnal. Lalo na ikaw, Suying. Palagi kang hindi dapat makita sa liwanag. Ano bang dapat ikalungkot? Alam mo na noon pa, ganyan talaga siya. Huwag kang umiyak. May tao ba? Security, paalisin siya. Sino ka ba sa tingin mo? Ito ay party ni President Fu. Dumating na si President Fu. Hindi ba sinabi ni President Fu na sasama siya sa asawa niya? Bakit siya lang? Ipakilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa, Suying. Ang batang ito pala ay asawa ni Ginoong Fu. Xiaoying, ikaw pala ang asawa ni Ginoong Fu. Dahil ako ang iyong ama. Pakiusap, Ginoong Fu. Huwag mong hayaang mabangkarote ang pamilya Lin. Pakiusap sa iyo. Miss Lin, malinaw na ang sinabi ko sa iyo. Wala na tayong relasyon. Suying, yun ay mga salita lang ng galit. Ngayon, ako na lang ang iyong pinakamalapit na kamag-anak. Ako ang pinakamalapit na kamag-anak ni Suying. Sino ka ba? Suying, kahit ano paman, ako pa rin ang tunay mong ama. Ikaw itong walang utang na loob na anak. Pinalo mo ako? Ikaw itong traitor. Ang 2 sampal na ito ay para sa aking anak na babae. Ito ay para sa aking asawa. Ang galing ng kanyang lolo. Umalis ka na.
umalis. Mga kaibigan, ngayon, gusto kong gawin ang isang bagay. Suying, alam ko, hindi mo gusto ang mapropose sa harap ng maraming tao. Ngunit kapag ang isang tao ay labis na nagmamahal sa iba, hindi mapigilan. Na ipakita sa iba ang ating kaligayahan. Suying, papakasalan mo ba ako? Fu Chengyan? Alam ko noong araw na nakilala kita, inilagay mo ang larawan ng iyong ina nang maayos sa tabi ng aking kama. Alam kong ikaw ay hindi mahilig magsalita ng sobra, ngunit ang iyong mga gawa ay unti-unti kong nahulog ang loob sa iyo. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, oo, gusto ko. Tsaka, may isa pa akong nais ipahayag. Mula ngayon, ibibigay ko ang kalahati ng shares ng Huan Yu Group kay Suying. Alam kong ayaw mong maging mayamang asawa. Kaya simula ngayon, ikaw na ang Presidente Su. Magandang araw, Presidente Su. Noong gabing nakilala kita, ay ang pinakamagandang plano ng langit para sa akin. At para sa akin, ito ang pinakamagandang plano.